Patay sa pananaksa kay sa lalaking 16 na taong gulang sa Sampaloc, Maynila. Ang itinuturong nanaksak, isa ring menor de edad. May unang balita si Jomer Apresto. Bigyang hustisya yung anak ko. Di porket minor de edad, hindi na makukulong. Buhay ng yung anak ko yung nawala. Habang buhay namin yung pagdadasal. Hindi pa rin makapaniwala si Jenilyn na wala na ang 16 anyos niyang panganay na si John Kenneth. Ang binatilyo, napatay sa saksak ng isa ring menor de edad sa Blumentritt Road sa Sampaloc, Maynila pasado alas 9 ng gabi nitong Martes. Ayon sa pulisya, pauwi na sana ang biktima kasama ang mga pinsan niya na makasalubong ang grupo ng nanaksak. Sa CCTV, kitang biglang nagtakbuhan ang ilang kabataan kasama ang biktima. Sinundan sila ng menor de edad na lalaking may bit-bit na patalim. Maya-maya, sinaksak na niya ang biktima hanggang sa tumakbo na sila sa magkahiwalay na direksyon. Sa sumunod na kuha ng CCTV, makikita si John Kenneth sa bahagi ng Santissima Trinidad Street na naglalakad habang nakahawak sa kanyang leeg. Biglang bumagsak ang biktima sa kalsada. Ayon sa pulisya, sinubukan pang isugod sa ospital si John Kenneth pero hindi na rin siya umabot ng buhay. Nahuli sa follow-up operation ng otoridad ang menor de edad na nanaksak. Nakuha sa kanyang isang cutter na ginamit bilang murder weapon. Lumabas sa investigasyon na walang alitan ng nanaksak at si John Kenneth. Pero may anggulo na tinitingnan na itong biktima ay yung ex niya, parang nililigawan na itong suspect. nataon din na naroon umano ang naturang babae nang mangyari ang pananaksak ayon sa pulisya. Ayon sa nanay ng biktima, nakapag-post pa sa kanyang social media account ang menor de edad na lalaking nanaksak matapos ang nangyari. Inabot ka. Yun ang sabi niya sa my day niya. Proud pa, di ba? Ang yabang niya eh. Buhay ng anak kong kinuha niya dahil lang doon. Napakaliit na dahilan. Habang buhay kami magdurusa. Wala yung anak ko. Pero siya, anong mangyayari sa kanya? Nasa kustodiya ng Sampaloc Police Station ang menor de edad na nakatakdang ilipat sa Manila DSWD para sumailalim sa Act of Discernment. Ito ang unang balita. Jomer Apresto, GMA News.